mga kapatid. Kami ni meron ka ng Sister Luz, kasama natin muli. At may visitor tayo siya na Brother Michael, galing sa Kabanatuan. Sino ba? Hindi mo yung nabanggit, pagkita na lang yung yan. Supposed to be kahapon, May 9, ako'y magbibigay po ng mensahe sa isang ikakasal. Si Brother Moises Quintot, yung kasintahan niya. Fortunately, dahil nga po sa namatay yung aming bunso, si Brother Jonathan, ay hindi ko natuloy. Pero actually, meron ako nakahandang mensahe tungkol sa pag-aasawa. At mahalaga ito dahil number one, may mga binata na malapit na mag-asawa. Si Brother Macho, malapit na yan. Si Brother Joshua, ang potential na mag-aasawa na po, mga dalaga rin. So, pwede po nating bigyan ng pansin ng ating mensahe. Ang ating pong magiging pasiyan ay ang salita ng Diyos. Ang disenyo po ng Diyos sa pag-aasawa, makikita natin. Babalik tayo sa pinakaunang talata na binanggit ang pag-aasawa. Dito po sa Genesis chapter 2, verse 24. Kaya po nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae. Dahil yun ang layunin. Sila'y magiging mag-asawa. Nakita natin. Kaya nga po yung bagong kaisipan, yung tinatawag na alternative lifestyle, galing po kay Satanas yun, hindi galing sa Diyos. Hindi tatakipin ng Diyos ang namakurin ng pag-aasawa na taliwa sa kanyang kalooban. So, hindi pwedeng pare-parehong lalaki na mag-aasawa, hindi pwedeng babae na mag-aasawa, bawal yun, kasalanan po yun. So, hindi pwedeng i-define ang mag-aasawa yun dahil sa salita ng Diyos. Dito po sa Genesis chapter 2, yun po yung mga mensahe ng pag-aasawa o simboliko. So, Genesis chapter 2, verse 24, ano ba mababasa natin? Isang lalaki at isang babae. Yung sabi po rito, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife. Babae yun. And they become one flesh. Adam and his wife were both naked and they felt no shame. Sa mga mag-asawa, siyempre, nag-uhubad yan pag sila nasa kwarto nila. Walang anumang, hindi sila nahihiya. Wala rin mali sa'yo. Pag mag-asawa kayo. Pag sanay na kayo to, walang mali sa'yo. Ganon din sila. Sila yung nakahubad, pero wala silang mali siya. Dahil ibig sabihin niya, ito isang bagay na hindi masama. Na ibinigay sa atin ng Diyos. Makita natin. So, pasinin po natin sa Matthew 19 verse 5. Ito po ay inulit ng Panginoon later on. And said, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man separate. Yung salita, let no one separate, kahit sino. Ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng pag-iwalay ng gobyerno. Bawal yun. Yung pinagsama ng Diyos, kahit mismo yung dalawang mag-asawa, hindi siya pwede mag-iwalay. Bawal yun. Pag pinagsama ng Diyos, pinagsama ng Diyos. Yung makikita natin. So, pagkasinin po natin, they will become one flesh. And they shall join together. One in the sense, bumilis. Balikan po natin. One in the sense of being united. Kasi pag kayo mag-asawa, dalawa pa rin kayong tao na magkaiba. Pero magsisimula kayo maging isa. So in other words, hindi ito automatic process. Ito yung proseso ng pagiging mag-isa. Ito yung nagsisimula pag nagliligawan kayo. Mayroon pa konting ano yan. Pagkatapos magkasal na kayo. Yan ang symbolical unity, di ba? Pero doon pala kayo magsisimula mag-isa. Pag nagsimula kayo, naging mag-asawa na. Doon pala kayo magkakakilanlan sa isa't isa. At magkakaroon kayo ng proseso ng pagiging isa. Yun ang makikita namin sa Biblia. So, ito yung pinagsama ng Diyos. So, ano ibig sabihin?
primarily kanya ay to glue or cement together. Pag ito pong ginawa natin din sa building natin, sinignato natin yan, hindi mo na pwedeng gabayin yan. Na hindi masisira yung building. Pag ginulo mo ang dalawang kahoy, at pinag-iwalay mo sila, parang sila masisira. So, yung ibig sabihin ng join, to glue. Then, generally, to unite, to join firmly. Hindi lang kayo magkasama. You are joined firmly. Yun ang ibig sabihin ng join together dito po sa talatang ito. Pag itong proseso ng pag-aasawa, kayo nagsisimulang magkikisa. So yung pamumuhay bilang mag-asawa, yun ang sinasabi ng Panginoon. Pag nagsimula kang pag nag-isawa ka, kailangan mong tanggapin, ikaw ay makikipagkaisa sa iyo kasama mo. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi sa ibang tao, hindi sa iyong asawa. Ano yung isa? Number one, yung sexual union. Pagka nag-asawa ka at ayaw mo makipag-gawin yan, magkapag-asawa, magkakaroon kayo ng disaster sa iyong relasyon. Dahil basically, itong sexual union, ang nag-define na mag-asawa kayo. Yung relasyon ng magulang pa rin yan hanggang mamatay sila. Maging magulang pa rin, mag-anak. Hindi magbabago yun. Pag kayo magkaibigan, magkaibigan lang kayo. Hindi nagbabago yung relasyon nyo. Ito lamang ang bagay na nagpapaiba sa lahat ng relasyon. Kaya kayo mag-asawa because you are sexually united. Yun ay sinasabi ng Biblia. Dito po sa 1 Corinthians chapter 7, ito po ay isang mutual responsibility, hindi ito option. Ang mag-asawa, hindi nila ginagawa yan pag gusto lang nila. Ito kailangan yung gawin para magpatuloy yung relasyon niya bilang mag-asawa. Ang primary reason ng pag-aasawa, lalo po sa talatang ito, to prevent fornication. Ayaw ang Diyos nagtatalik ng dalawang taon ng mag-asawa. Sabi nito ni Pablo, nevertheless, because of sexual immorality or fornication, let each man have his own wife. Kung sino niya salita ginamit? His own wife. Sa kanya lang yun, di ba? His own wife. And let each woman have her own husband. So ito in the sense of, hindi naman pag-aari, pero meron sense na gano'n. Hindi ka pwedeng maging asawa na lahat. Asawa lang ng isang tao. Have his own wife. So ibig sabihin, it's an exclusive relationship. Kayong dalawa lang. Hindi pwedeng meron pa kahapit yan. Bawal yun. Ang susunod na sinasabi ni Pablo, tungkol sa sexual relationship kanya. Let the husband render to his wife the affection due her. Pag sinabing due, it's a parang requirement. It's a requirement. Kailangan mong gawin. And likewise, also the wife to her husband. Kailangan mong gawin. The wife doesn't have authority over her own body. Yun ang tandaan natin. Pag tayo po yung naging mag-asawa, kaisa mo rin kasawa mo. Hindi mo na excuse na pag-aari yung katawan. Pag-aari yung dalawa. Yung sinasabi nito. But the husband does. And likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife does. So kayo nagkakaisa, dahil yung magkatawan yung pag-aari yung dalawa. So di pwede kayo pagkait ng isa yung katawan niya, yung isa sa katawan, bawal yun. It's an exclusive property ng dalawa. Kaya nga hindi mo pwedeng ipagkait yung karapatan ng isa. Tuloy po natin. So it's not an option. Hindi ginagawa yan pag gusto mong gawin. Kailangan mong gawin. Kasama po yung sa relasyon ng pag-aasawa. Pagkatapos, susunod na sinasabi, do not deprive one another except with consent for a time, that you may give yourselves to fasting and prayer. So ano kadalas siya minsan? Madalas yan. Do not deprive, ganyan. That you may give yourselves to fasting and prayer and come together again. Kasi may pagkakataon na hindi kayo magsasama, yung gagawin niyo, pero kayo mananalangin at magpapasting, yun po ay customary nila noon. Pagkatapos yung ginawa yan, gagawin na naman yun. And come together again. So that Satan doesn't tempt you because of your lack of self-control.
Pagka pinatagal mo yan, gagawa lang parang sa Satanas. So, pag natin bigyan si Satanas ng pagkakataon, nasirain niya ang relasyon ng pag-aasawa. Kaya ano ang dahilan? Bakit tatanggi ka? Ito isang mahalagang pag-aaral. Bakit tatanggi ka? Bakit ipagkakait mo? Anong dahilan mo? Unfortunately, mga kapatid, ito yung problema ng babae, hindi ito problema ng lalaki. Dahil ang lalaki, pagka sinabi mo, hindi tatanggi yan. 100%, 99.9%. Papayag yan. Lalaki yan eh. Ang problema yung babae. In most cases na tumatanggi, hindi kami lalaki. Lalaki ko, so alam ko yun. Yung babae tumatanggi. So ang katanong, bakit? Bakit mo di-deprive ng isang bagay na dapat mong gawin? Dahil kayo may asawa. Ito ang dahilan. Lack of emotional maturity. Hindi mo naiintindihan na pinasok mo. Pagka wala kang emotional maturity, hindi mo alam ang pinasok mo. Akala mo ganun lang, hindi pala ganun. So hindi mo naiintindihan ang role mo bilang isang babae. Tingnan po natin. Sa Proverbs chapter 5, 18 to 19. Let your fountain be blessed and rejoice in the wife of your youth. So bakit ibinigay ang babae? Ito yung para sa lalaki. Lahat ng bahagi ng babae ay binigay para sa asawa niya. Tingnan ninyo. Rejoice in the wife of your youth, a lovely deer and a graceful doe. Let her breast, hindi bastos ito. Nasa Biblia. Fill you all times with delight. Be intoxicated always in your love. So, obligasyon ng babae yan sa kanyang asawa. So, pag hindi natin ginagawa yan, hindi mo naintindihan ng babae mo bilang isang babae, bilang may asawa. Pangalawa, isa-isa po natin. Hindi mo mahal ang asawa mo. Pagka pinagkakaitan mo ang lalaki, ang maintindihan niya, hindi mo siya mahal. Yun ang katotohanan. Bigyan ninyo. Pag mahal mo ang asawa mo, hindi mabait sa kanya. Ang definition po ng pagmamahal ay mabait. Hi! Gagawin mo ang isang bagay na makakabuti para sa asawa mo. So pag pinagkakait mo yan, hindi mo siya mahal. Hindi mo ginagawa isang bagay na maganda para sa kanya. So yun po ay lack of love for spouse. Pag-iita natin yan. Pangalawa, ito pinakamasama, infidelity. Pag ikaw ay may underground. Dito po sa Proverbs chapter 2 verse 16. Pag binasa po natin ito, hindi po ito prostitute. Ito isang babaeng may asawa. To deliver you from the immoral woman, from the seductress who flatters with her words, who forsakes, so hindi itong dalaga, hindi na sa prostitute, ito yung may asawa. Kasi sabi niya, who forsakes, the companion of her youth. So may asawa siya. And forgets the covenant of her God, for her house leads down to death, and her path to the dead. None will go to her return, nor do they regain the paths of life. So ito isang babaeng may asawa na nakalimutan niya ang pagiging may asawa. So pinaiiwas yung mga batang lalaki sa mga klaseng ganong mga babae kanya, pero hindi may asawa. So sabihin, pinabayaan mo ang asawa mo kanya, na ikay may katipan sa kanya sa harapan ng Diyos. So infidelity yan. Pangalawa, katalata. Sa Malakay, chapter 2, verse 14. So both sides po yan. You ask why? It is because the Lord is the witness between you and the wife of your youth. So pasyanin nyo, companion of your youth, so alive, ito naman, wife of your youth. You have been unfaithful to her, though she is your partner, the wife of your marriage covenant. So pag tayo po ay papasok sa relasyon ng mag-asawa, meron covenant din. Sabi natin, through death, through riches and poverty, through health and sickness, so yun ay isang covenant. So pag nakalimutan, kaya naging hindi tapat sa asawa mo kanya, so nakalimutan mo yung tipan mo na sinabi mo sa asawa. Ito yung makikita natin. Ito yung tutungo sa pag-aasawa, ito yung tutungo sa lahat ng bagay. Hindi mo pwede pagsabay ng dalawa.
Kung ikay lalaki, hindi mo pwede pagsabayin dalawa. Kung ikay babae, hindi rin pwede. Bakit? No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you'll be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both Mammon, God, and money. Pero ito tutuloy sa pag-aasawa. So hindi pwede yun. So pagka kaya may merong underground, hindi mo na mamahalin yung asawa mo. Kasi mamahalin mo yung underground mo. Mamaya makikita natin na magiging mangyayari dyan, mamahalin mo yung underground mo, yung asawa mo, kakapuutan mo siya. Yun ang magiging result ng infidelity. Kaya hindi ka na mag-iisipin. Dahil binibigay mo lang sarili mo sa iba. So hindi mo lang gusto yung asawa mo. So, magkakait mo sa kanya yung obligasyon ng para sa kanya. So yun po mga dahilan bakit hindi pinagkakait. So sabi rito, so that Satan doesn't tempt you because of your lack of self-control. Sa likod ng lahat ng mga bagay, ay si Satanas. Gagawa siya ng pagkakataon para sirain niya ang relasyon magkasama ng sino man. Tumitingin lang siya ng pagkakataon. At isa sa mga bagay, ayan, kapag hindi natin ginagawa isang bagay na dapat natin gawin bilang mag-asawa. Bakit mahalaga yun? Sabihin, bakit ba nag-asawa? Minsan, superficial lang natin pagtingin sa simula. Lalo na yung mga lalaki o minsan. Siyempre, maganda yung asawa niya. Yan ang gusto niyang gawin. Pero hindi lang yan ang kakalagahan, no? Gusto po natin. Ito po ay it is an emotional unity. Ito yung paraan na kayo'y nagsasama, pinakikita niyo ang damdamin niyo sa isa't isa. Yun ang isang bagay na makikita na pangalawa. It is an expression of trust, may pagtitiwala. Nanay babae, pinagkakatiwala ng asawa mo na gawin niya yun. Pangatlo, ito ang paraan na pinakikita ng babae sa kanyang asawa na siya lang ang babae sa buhay niya. At hindi lang sa opsyon. Siya lang ang lalaki sa buhay niya. Ginagawa niya. Sa lalaki naman, kami mga lalaki, hindi naman po kami expressive kuminsan. Ang pinakaparaan ng pagpapakita namin ng pagmamahal ay yung sexual intimacy. Dito natin pinakikita ng lalaki na siya lamang ang lalaki ng asawa niya. Wala nang iba. Pag nireject mo yung lalaki, pagka pinagkahit mo yan, rejection yun. Lalo paulit-ulit na rejection, masakit sa lalaki yun. Parang nire-reject mo siya bilang yung asawa. At ito yung lifeline ng marriage. Lack of sexual intimacy, mamamatay pa na asawa. Slowly, it will die. Pag hindi natin ginagawa yan. At ang sexual intimacy, hindi lang yan yung sexual itself. Maraming expression ng intimacy sa mag-asawa. Kasi nag-evolve yan sa panahon habang tumatanda. Hindi dapat mawala dahil yun ay mahalaga sa pagrelasyon ng mag-asawa. May lalaki ka, kay babae. Ngayon, pagkaibang pagtataksil na lalaki at ang pagtataksil ng babae, sino pa yan? Ang mas mahirap sa lalaki ang magtaksil. Siguro nasusurprise siya bakit yung sinasabi yun. Kasi parang lalaki, magtaksil siya, magliligaw siya. Kailangan siyang gumastos. Kailangan niya ligawan yung babae. Parang nililigawan niya yung asawa niya muna. Gagawin niya muli yan, pero sa ibang babae. Pangalawa, di alam po ninyo, ang pinakamatandang business ay prostitution. Ang ibig sabihin, ang mga lalaki, pwede nilang gawin just for fun. Na walang kaugnayan sa kanilang mga asawang babae. Kaya namin prostitution. Tapos, pwede silang magtaksil, pero paniwala nito, hindi, mahal pa rin sa ulo. Balik pa rin sila sa asawa nila. Ang sa mga kaso lang talagang hindi sila magkasunto, doon sila nag-iiwalay. Punta tayo sa babae. Mas madali sa babae magtaksil. Wala kang magagawin. Pwede ka magtaksil. Bakit? Kasi silang lumalapit sa'yo. Yung magkaraniwang babae na may asawa, hindi naman siya malapit. Katulad ng isang dalaga, hindi naman siya lalapit at manliligawan na lalaki. Siyang nililigawan. So sa kaso ng mga babae, hindi siya wala silang ginagawa.
Pero nilalapitan sila ng lalaki. O mga lesbian din sa pagkapanahon natin ngayon. Pagka ipinabayaan mo sila na lumapit sa'yo, kahit tinaninin siyempre, wala kang iniisip, pagkakataon nila yan. Itandaan po natin, pag nag-text sa'yo yung gano'n na lalaki, na hindi mo naman asawa, nag-chat sa'yo, at tumawag sa'yo, nagsisimula na yun. Sini-entertain mo. Actually, pagtataksil na yun. Kasi in-entertain mo yung babae ng mga lalaki. So, dapat sana yung asawa mo lang. Pagka nagnumantong na yan sa sexual relationship, patay na yung relasyon mag-asawa. Wala na yan. It's dead in the water. Bakit? Hindi mo na mahal yung asawa mo. Ang mahal mo yung bago ng lalaki. Ang magiging pagtingin mo sa asawa mo, stop mo sa buhay. Dahil balakid siya sa iyong ginagawa. So, hindi kayo magsisimula magalit at kapuotan yung asawa mo. Kasi, stone mo siya sa iyong bagong relasyon. At ito masakit. Pagka minahalan ng babae, may asawa, babae, yung mga lalaki, hindi na niya mahal yung asawa niya. Hindi na pwedeng ibalik yun. Hindi na rin siya parehong babae na pinakasalan ng asawa niya. Magbago na siya. At ang pinakamasakit dyan, hindi na siya malinis. Dapat sana kasi, asawa mo lang ang may karapatan doon. Pag binigyan mo ng pagkakataon yung lalaki, hindi ka na malinis. Kaya minsan hindi sila bumabalik. Hindi na bumabalik sa dati yung kailang relationship. Mahirap yun. Kaya nga po sa ganung kaso, sa Matthew chapter 19 verse 9, binibigyan ng pagkakataon yung asawang lalaki na iwalin niya sa babae. Kasi ang magiging problema ng mayroong option na patawarin mo yung nagkasala. Pwede yun. Pero ito yung problema ng sitwasyon na yan. Pag pinatawad mo yung nagkasala, okay na siya. Kailangan siyang gift, pinatawad mo na siya. Pero yung nagpatawad, may problema siya. Dahil sa kanyang kaisipan, uulit-ulit yung picture ng infidelity. Mabalik-balik lang yun kasi hindi naman nawala yun eh. Yan ang problema ng nagpatawa. Yung pinatawad, okay na kasi wala na siyang problema eh. Pero psychologically, yung nagpatawa, balik-balik lang sa isip niya. Kaya binibigay ng pagkakataon ng Panginoon yung biktima na iwanan yung kasal. Dahil alam ng Diyos yung magiging impact ng infidelity. Siya nagkuha ng relasyon mag-aasawa. Tingnan ninyo, bawat kasalanan ay di natin dinudubigan ng ating katawan. So sabi dito ni Pablo, flee fornication, every sin that a man doeth is without the body. Sabi-sabi, kahit anong kasalanan gawin natin, walang kaugnayan ng ating katawan. But he that committed fornication sinned against his own body. Pag tayo may nagkasala pag-ikapit, dinudumihin mo sa sarili mong katawan. Ganyan, sabi niya Apostle Paul. So, bawal yun. Pangalawa, makita natin, ang adultery ay kasalanan. Sa Romans chapter 7, verse 2, for the woman who has a husband is bound by the law to her husband as long as he lives. But if the husband dies, she is released from the law of her husband. So then, if while her husband lives, and she marries another man, she will be called an adulteress. But if her husband dies, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she has married another man. So, dahil nga exclusive yan, pag nakisama ka sa iba, yun yung adultery, hindi kasalanan. So, yung sexual union ay mahalaga kayo sa pag-aasawa. Merong marital boundaries. Kaya nga po ang isang katawagan sa pag-aasawa, ikay tinali nga nila eh. At sa isang symbolic ng pag-aasawa, di ba nilalagyan ka ng tali? Pagka kinakasal, merong cord. Sabihin, kayong dalawa na lang. You have boundaries. Dapat yung i-maintain. Ang problema natin sa kasalukuyang panahon, dahil sa digital technology, napakadali. Hindi mo nalalaman, pero mayroon nangyayari. Tinawag ng micro-cheating. Ito yung in-entertain mo yung text, chat, from the opposite sex. O semi-opposite sex. Kasi ganoon na rin ang evolusyon ng mga bagay-bagay.
Wala kang dapat kaibigan sa opposite sex. Pag babae ka, wala kang kaibigan lalaki. Pag lalaki ka, wala kang kaibigan babae. Bakit? Makikita natin. Pag may kaibigan sa opposite sex, tandaan natin ito. Ako'y lalaki, so alam ko yan. Ang lalaki o mga lesbian, dahil semi-men yan eh. Hindi lalapit sa iya kung wala silang gusto sa'yo bilang babae. Katulad pa kayo nanliligaw sa isang babae, paano lalapitan? Kung sa gusto. So pagka pinapasok mo yan, binibigyan mo siya ng pagkakataon. Wala kang boundary. Ang lalaki rin, kailangan may boundary ka. Huwag kang mag-initiate ng anumang relasyon sa ibang babae. You have boundary. Ganyan. Magigit tayo sa ating mga barkada. Pagka nag-asama ka, tapos na yung barkada episode. Wala na yun. Pagminsan-minsan na lang yan. Dahil meron ka ng priority, ang asawa mo at ang pamilya mo. Pagka ikay nakatong sa iyong mga barkada, masisira na ang asawa mo. Yung mga babae, ganun din. Mag-ingat tayo sa ating mga kaibigan. So, may mga kaibigan na mag-i-influence sa'yo na ikay masira kayong relasyon sa iyong asawa. Mag-ingat po tayo dyan. O kaya, nilalike mo yung post ng tao na nagbibigay siya ng interest sa'yo. Nilalike mo yung ganun niya, yung post niya. O kaya yung ex mo. Pag ex mo na yun, dapat magbubuhat ka na, huwag mo na sa pakialaman. Dahil pag ginawa mo yan, ay gagawin ng paraan sa Satanas. Para yun ay lumago, o lumaki, at masira mo yung relasyon sa iyong asawa. So dahil merong marital boundaries, alam natin yun. No entertainment. Absolutely. Dahil pag hindi natin ginawa yan, ay magkakaproblema ka. Subukin nyo, magkakaproblema ka, magkakaroon kayo ng problema ng asawa mo. Sa Psalm chapter, kaya mag-ingat tayo sa mga barkada at kaibigan. Nasa Psalm chapter 1 verse 1, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Yung counsel, yung advice, yung sabihin. Nor stands in the paths of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Pagkasama mo ang mga makasalanan, anong gagawin mo? Yung ginagawa nila. Kaya paano yung mga kaibigan mo kung gano'n sila? Maging gano'n na rin. So mag-ingat po tayo kayo sa ating mga kaibigan pag may asawa na tayo. Isa verse, it says within verse 30, do not be miserable, huwag tayong tataya. Bad company corrupts good character. Yung mga nagsimulang gawa ng mga bagay, hindi naman sila masama. Pero dahil sa influensya ng maling influence, nagiging masama sila at maapekto na relasyon nila sa kanilang mag-asawa. So yun po sinasabi ng Biblia. Merong marital boundaries. 1 Peter chapter 3 verse 1. Wives, in the same way, submit yourselves to your own husbands, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives, when they see the purity and reverence of your lives. Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles, etc., etc. Rather, it should be that of your inner self, the unfolding beauty of a gentle and quiet spirit, which is great work in God's sight. Ang tinitignan ng Diyos hindi kagandahan sa panlabas, yung karakter bilang babae. Ang word po natin dito, na gusto natin tingnan, ay yung when they see your purity and reverence of your life. Alam ba yung sabihin ng purity? Siyempre may definition niya. Instead of purity, pure from carnality and modest. Ibig sabihin, ala ka doon sa, hindi mo na ipapakita yung bagay na ayos sa naman. Kaya ito sa pagdadamit, etc. sa yung pagsasalita. Daw ito na gano'n. So yun din po ay boundary sa mga babae. Yun sinasabi ni Pedro. Nakikita nila kanya yung pag-uugali bilang mabuting babae, sinasabi sa akin. Sharing and openness. Kasi natin, join together. Magkasama kayo. So pag kayo magkasama, kailangan kayong magkasama. Magsama kayo. Kaya nga, huwag mo pagkasalanan ng tao na ayaw mo. Kasi magkakasama kayo for the rest of your life. Yung dalawa na. So mga bagay na lahat ng ginagawa, kasama kayo. So ang essence ng join together, you share and you are open. Relationship yun. So in relationship, kailangan yung bagay na yun. Marriage is sharing in everything, literally, lahat. Nakita na nga ng lahat ng asawa mo sa'yo. Nakita mo rin lahat ng asawa mo
sa'yo. Nakita mo sa lahat. Wala siya may tatago sa'yo. So, ang ibig sabihin niya, secrecy is a poison in marriage. Walang secret sa pag-aasawa. Wala kang itinatago. Hindi ko maintindihan bakit ka magtatago sa asawa mo. Ikaw ay magkaisa sa kanya. Sa lahat ng bagay, alam niya. At alam mo rin ang sa kanya. Wala kang itinatago. Tingnan po natin. Ang pagmamahal ay pagtitiwala. Sa 1 Corinthians 13 verse 7, love bears all things, believes all things. Yan ang pagtitiwala. Pinaniniwala mo lahat na sinasabi ng asawa mo. Pero pa sinin natin ang trust, hindi yan automatic. Hindi automatic yan. Kaya sa lahat ng larangan ng trust, hindi automatic yan. Kaya nagkakaroon ng tiwala, pag nakikita mo yung pattern na pinakikita ng asawa mo, sa kanyang ginagawa, nakikita mo yung pattern. So ngayon nagkakaroon ka ng tiwala. Ngayon, ang secrecy, sisirain na yun. Pag may tinatago ka sa asawa mo, it will not breed trust. Magkakaroon siya ng pagduduto sa'yo, bakit nagtatago sa akin? Bakit hindi mo pinakikita sa akin yun? Ano ang dahilan? Pagka isang bagay sekreto tayo makita, hindi mabuti yan, di ba? Otherwise, pag po tinatago, hindi masama. So, pag nagtago ka ng isang bagay, kahit sa isip mo, yun ay innocent, yun ang nagiging masama sa asawa mo dahil tinatago yun. Hindi mo siya pinasinasabi sa asawa mo. Kahit kung may lumalapit sa'yo na lalaki, kailangan mo sabihin sa asawa mo. May lumalapit sa akin na lalaki, ito yung pangalan na yun. Kailangan mo sabihin kasi pag hindi mo sinabi yan, at nalaman mo sa iba, ay magagalit ang asawa mo. Hindi na siya magtitiwala sa'yo. So, ang secrecy is poison sa pag-aasawa. Ngayon, itong mga cellphone na ito yung mga mabuti at the same time sila yung masama. Maraming mga bagay na nangyayari sa loob ng cellphone na ito. Kaya, ang cellphone mo, hindi mo cellphone yan. Cellphone mo siya dalawa. Ang cellphone mo, cellphone ng asawa mo. Ang cellphone ng asawa, cellphone mo rin siya. Wala yung susubiti sa ganong bagay. Hindi sila dahil hindi ka nagtitiwala. Dahil nga nangyayari sa mga cellphone. Ang red signal, ito po pinag-aralan sa internet, kahit tanungin mo yung mga psychologists, ang red signal na mayroong masamang nangyayari pag hindi pinakikita yung cellphone niya. Hindi mo ba siya mahawakan at hindi mo siya makikita. Pag nakabaliktad pala yung cellphone niya. Siyempre magtatawag yun, hindi mo makikita kung sino tumatawag. Red signal yun. Hindi natin sinasabi may nangyayari. Pwede maganda yun. Pero tanong, bakit mo tinatago? Kung wala naman nilalaman na masama, ba't mo tatago? Pag tinatago, there's something. Hindi naman sa masamang isip mo. May tinatago ka eh. There's something. Ang masama ba yan? Binili ng asawa mo yan. Tapos hindi wala siya karapatang malaman niya kung ano nilalaman niya. Kung tinatago mo yan, there's something. Tandaan natin mga kapatid, there's a big difference between privacy and respect at secrecy. Hindi magkapareho yun. Hindi ko na kinakalakan yung cellphone ng asawa mo. Pero pag babawalan ka doon sa kanyang cellphone, like absolutely, hindi maganda yun. That will not breed trust sa yung pagiging mag-asawa. It will breed distrust. Kasi meron ka, ba't doon siya tinatago? Ba't may tinatawag siyang bagay na maganda? Yung tinatawag siyang bagay na masama. Bakit may nilalaman yan na ayaw makita ng asawa mo? Kaya tinatago siya. Kaya pag mayroong secrecy sa road ng pag-aasawa, hindi maganda yun. You are not sharing, you will not be open. Bakit para kung gawin din ang asawa mo sa iyo? Hindi mo rin gusto, di ba? So pag nag-asawa ka, wala ka lang itinatago. Wala ka lang maitatago, nakita niyo lahat. Kaya secrecy portion yan sa pag-aasawa. Sharing kasi, ang pag-aasawa yun ng kakasiyaan ng pagiging isa. Meron kang kasama sa lahat. Halimbawa, yung sister-in-law namin, namatay ang aming kapatid, nakikita niya ngayon kung gano'ng kahirap ang mag-isa. Na wala na yung isa. Ikaw na lahat, wala na yung kasama mo. Sa pag-aasawa, ito ay binibigyan ka ng pagkakataon na may kasama ka sa lahat ng mga bagay. So, ang priority ng mag-asawa ay silang dalawa. Hindi sino man. You share sa responsibility ng marriage.
Nagsishare kayo to. You share sa interest nyo. Kung anong interest nyo. In-encourage yung isa't isa kung anong ginagawa niyo. Kasi kung ang pagtatagumpay ng asawa mo, pagtatagumpay mo ninyo. Ang kabiguan niya, kabiguan mo ninyo. So, kailangan interesado ka kung anong ginagawa ng asawa mo. Pangatlo, you share mutual entertainment. Sa pagkakaroon ng anak, magkasama kayo. O kaya, sa interest ng mga sa espiritu ng bagay, magkasama rin kayo. So, it's sharing in all things sa pag-aasawa. Hindi, walang exclusivity sa loob ng pag-aasawa. Yung dalawa lagi. Di ba kasi magkaisa kayo eh. Bakit natin bibigyan ng balakid yung relasyon nyo? Kailangan wala. Walang pader. Yung pader sa labas. Pero kayong dalawa walang pader. It's open dahil kayo mag-asawa. Kaya nga po, may sharing, may openness dahil mag-asawa kayo. Openness, sharing, and communication. Ang problema po ngayon, dahil sa mga cellphone na yan, there is a chronic lack of communication sa mag-asawa. Kahit sa loob ng pamilya, pag pumunta ka sa bahay, nakaupo lahat yan. Anong ginagawa nyo? Hindi na titinginan eh. Tapos pag may sasabihin, sa text na lang. Hindi na nag-uusap. So hindi pwede yun sa, kahit na meron pang cellphone, yun totoo. Kung anong dapat mag-usapan. You have to share. At maging open sa isa't isa. Yan ang nature ng pagiging mag-asawa. Otherwise, pag hindi mo ginawa yan, hahanap yung isa, nakausap niya. Hahanap yung isa, nakausap niya. Kasi hindi binibigyan ng pagkakataon ng isang dalawa na kayo mag-usap at magkaroon ng komunikasyon sa inyo sa isa't isa. Pagka ang mag-asawa, comfortable sa isa't isa, ang tahanan ng gusto silang puntahan. Pagkatapos ng trabaho, sa bahay. Pagkatapos sa bahay. Pero pag hindi gano'n, ipapupuntahan nyo. Kasi wala na yung kapayapaan sa inyong tahanan. Hindi ka magkaisa. Di ba? So yun ang isang mahalagang bagay sa pag-aasawa. Sharing, openness. Pangatlo, may mutual care and concern. Hindi mo pwede pabayaan yung isa at pabayaan mo ng isa. Mag-asawa nga kayo eh. Tandaan nyo, mag-asawa kayo. Tingnan po natin. Ito, nakuha ko lang po ito. Shakit ko. Ano yung concern ng bawat isa? Magkaiba sila. Tingnan, hindi sila pareho. Number one, yung lalaki, dahil siya yung lalaki, kung nagsimula ng lahat ng mga bagay-bagay niya, naligaw ko yung babae. So, mamahalin mo siya bilang parang yung sariling katawan. You will provide sa pangailangan ng asawa mo. You will protect yung asawa mo. Kaya pag nagsisiyelos yung asawa ng lalaki, he's trying to protect. He's trying to protect the relationship. Baka merong umistorbo doon, he's trying to protect. At trabaho na ng lalaki yun. Pero sa Ephesians chapter 5, verse 20, basahin mo natin. Ito ang makikita natin sa responsibilidad ng isang lalaki. Kung hindi nyo kaya gawin ito, kaya mag-asawa. Ngayon din naman, nararapat ibigin ng mga asawa, lalaki, kanya-kanyang sariling asawa, kaya ng kanyang sariling katawan. Kaya magkaisa kayo. Yung siya ang taga-protect, siya ang taga-pamigay, ng iyong pangangailangan, etc. Sa kabilang banda, ibang sinasabi sa babae. Yun sa Ephesians 5:33, basahin natin. Gayon naman, dapat ibigin ng bawat isa sa inyo kanyang sariling asawa, na gaya na kanyang sarili, at igalang ng babae kanyang asawa. Respect and honor your husband. Iyon ang trabaho ng babae. So pag hindi mo ginagalang ang asawa mo, ano mangyayari sa'yo? Yun ay dapat mong gawin. Tawag gawin ng mga babae asawa that they respect and honor their husband. So hindi ka gagawa ng isang bagay na magbibigay ng kaihiyan sa asawa mo. Hindi mo gagawin yun. Kaya you have to respect it. Sa lahat ng ginagawa, isipin mo yun. Kung gagawin mo ito, kung bibigay ba ng kahiyan sa asawa mo. Kung magbibigay ng kahiyan, huwag mong gawin. You are disrespecting yung asawa mo, di ba? That's marital boundary. Pangalawa, never treat her harshly, treat her with gentleness. Totoo yun. Pero tandaan natin, magbabago yan pag nagbago yung dynamics ng inyong relasyon. Dito po sa 1 Peter 3:7, kahapon pinag-uusapan po natin, di ko lang kung totoo. Sabi nila, umpisa namin, pakasama umpisa namin. Sabi niya, lahat ng buhay may toyo kanila eh. Totoo, kaya nga.
Natawag ko yung salitang yan. Ang ibig sabihin, yung kaisipan ng babae, hindi katulad ng lalaki. Ang lalaki, ano lang yan, straightforward lang yan. Walang palikod-liko, straight lang siya. Ang babae, umiikot yan. Hindi siya definite, hindi siya constant. Rational pattern. Sabi nga ni Harry Osborne, pinag-aralan ko kanya pagpipili ng babae at lalaki kanya. Ang babae kanya, iikot ng iikot, tapos babalik sa unang. Ang lalaki, papasok siya, tapos lalabas na siya. So magkaiba yung kaisipan ng babae at ng lalaki. So sabi sa 1 Peter 3:7, siguro kumisya, ito yung pag-uulan ng mga lalaki. Gayon din naman kayo mga lalaki, yun mas maganda sa New King James. Isa sa Tagalog nito. Sa New King James, makikita natin, dwell with them with understanding. Isahin pa natin. First Peter chapter 3, verse 7. Ito ang ating basahin. Husbands, likewise dwell with them with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life. Pag hindi pala ginawa yan, sabi rito, that your prayers may not be hindered. So pag may problema sa relasyon mag-asawa, hindi rin pinakikinggan ito sa ating mga panalangin. Ano bisa dwell with understanding? Yung babae, dahil siguro sa function niya na nagkakaanak, meron silang bagay sa kanilang katawan na wala sa lalaki. Na nagbabago sa kanilang mood at sa kanilang kaisipan. So, ibig sabihin, kailangan unawain mo yun, sabi ng Apostle Peter, sa ibang asawa. Sa Colossians 3:19, ito po nga yung mga Colossians 3:19, ganoon din po ang idea ni Apostle Paul. Ito po ang ating lumabas. Mga lalaki, bigyan nyo yung sariling asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila kasi mas malaki sa katawan ng lalaki. Sa babae naman, be trustworthy and faithful. Sabihin, maging tapat kayo at mapagkakatiwalaan kayo ng asawa nyo. Yun lang isang bagay na dapat gawin ng isang babae. Dahil siya pagkatiwalaan ng asawa. Basahin lang po na. The 1 Timothy chapter 3, verse 11. Ganyan naman, ang mga babae dapat kayo maging tagalang-galang, hindi mapanilang puri, kundi mapagpigil, tapat sa lahat ng mga babae. So, magalang-galang. Yung sinasabi sa akin. Parang ito. Then, loyal, faithful to her. So, Hebrews 13, verse 4, huwag natin kanyang sirain ng pag-aasawa kanya. Dito sa Hebrews 13:4, ang sinabi, igaan kanya. Basahin natin. Hebrews 13:4, ito natin mababasa. Maging marangal sa lahat ng pag-aasawa at tugtugin siya ng igaan sapagkat ang mga nakikiapit at mga mahalunyi kahatulan ng Diyos. So, dapat gawin ng lalaki. Sa Proverbs 21 verse 12, sabi sa chart na ito, treat him with care. Pagka ang asawang babae, siya yung kapalit ng nanay ng lalaki. Kung ikaw ay binata, pag kayo may sakit at tinatawag mo yung nanay mo. Pag may asawa ka na at tinatawag mo yung asawa mo. Dahil ng trabaho ng isang asawa. Ikaw ang nag-aalaga, nag-aaruga sa iyong asawa na. Sa Proverbs 31 verse 12. Ganyan man siya ay mabuti sa kanya at di kasamaan sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Ang gagawin ng babae, gagawin niya lahat ng mabuti sa kanyang asawa at di masama. In Proverbs 31 verse 12. So Proverbs 31 verse 20, kailangan nating papurihan ng ating mga... May nagtanong sa akin kanina, hindi ko alam, tinanong niya. Bakit ako nag-gilit tayo ng Happy Mother's Day, wala sagot niya? Sabi ko, meron. Ito yung talatang yan sa Proverbs 31 verse 28. Tumatayo ang kanyang mga anak at tinatawag sa mapala. Sino ba yung mga anak? Sino pinupuri? Yung nanay nila. Tapos sabi nito, gayon ang kanyang asawa ay kanyang pinupuri siya kanya. So yan pinupuri. Dapat ang gawin yun. Lumis siguro yung mga lalaki, hindi nila pinapansin mga asawa nila. Hindi pinupuri sa mga bagay na kailang
ginagawa. Kaya minsan nagkakaroon ng problema. Sa Genesis 2:18, ito ang dahilan bakit nilalang ang babae. Kung di sa lalaki, walang babae. Huwag niyong baliktarin. Ang unang nilalang ng Diyos lalaki, hindi babae. At may layunin, ba't gano'n? Sa Genesis 2:18, basahin natin. At sinabi ng Panginoon, hindi mabuti ng lalaking nag-iisa, kasi gagawa ko ng isang katulad ng babagay sa kanya. So si companion, lang kasama niya. Kasama niya. Kaya binasa natin kanina, siya kasama niya. Hindi ibang tao. Ang kasama ng babae, ang kanyang asawa lalaki. Yan ang kanyang companion. Kung iba ang gusto mong kasama at yung asawa, may problema na. Kung nag-asawa tayo, ang gusto mong kasama, yung asawa mo. Kaya kanila lang yung asawa. Para may magkasama yung asawa niya lalaki. So you are his loyal companion. At dito po, ang dalawa, dalawang magkaiba na ito ang kritikal. Sabi sa Ephesians chapter 5, verse 20 to verse 24, yung mga binata na mag-aasawa, tama kayo, you define the boundary immediately. Ito ang magiging nature ng ating relationship, sasabihin mo na yun. Sa iyong asawa. Para maintindihan niya ang lugar niya. Dahil ang nature ng babae, pag hindi mo ginawa yan, yari ka. Siya mangunguna sa iyo, hindi yung mangunguna sa kanya. Yung sa Ephesians chapter 5, verse 23 to verse 24, ito ang ating mababasa. You define the boundary kasi ikaw ang leader. Hindi siya ang leader, ikaw. Pag binaligtad natin yan, siya naging leader, patay kang bata ka, magugulo ang pamilya, magugulo ang relasyon bilang mga asawa. Dahil ito, ang ulo ng lalaki. Basahin natin. Sapagkat ang asawa lalaki, ulo ng asawa babae, gaya ng Kristo na ulo ng iglesia na siya tagapagligtas ng katawan. Subalit kung paano ang iglesia na papasok kay Kristo, gaya din ang mga asawa babae sa kailang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Dapat unawain ng asawa babae yun. Kung hindi masama, ang pinagagawa ng asawa mo, buuin mo. Kasi siya yung leader. Siya ang namumuno sa iyo, hindi ikaw. Pag nakalimutan mo yan, kawawa yung asawa mo. Wala na siya magagawang buti, hindi ka susunod eh. Wala na siya mapapasunod sa pamilya, hindi ka sumusunod. Kailangan ka magpailalim sa kanya, sa leadership ng asawa mo. Hindi naman ibig sabihin na ikaw ay mag-leader ka, ikaw ay boss. Hindi naman. Pinakikinggan ka rin ng asawa mo kung meron ka input. Pero hindi ikaw ang nangunguna. Sa 1 Corinthians 13, verse 11, verse 3, tinignan rito yung leadership. Yung leadership. Saan napapailalim yung babae? Sa lalaki. Diyan ko lang. Subalit, ibig kong malaman ninyo ng ulo ng bawat lalaki si Kristo at ang ulo ng lalaki, babae ang lalaki at ang ulo ng Kristo ay Diyos. Si Kristo ay sumusunod sa Diyos. Ang lalaki sumusunod kay Kristo, yung babae sumusunod sa lalaki. Ganyan. So, kailangan magpailalim yung babae sa asawa niya. Kung ayaw yung maging ganon, huwag kayo mag-asawa. Kasi yun yung dynamics ng relasyon ng mag-asawa. Ang kakulangan ng lalaki, pag pinabayaan mong babae na mamuna, nagkakasala ka na. Ang kakulangan ng babae, pag sinisimulan mong hindi magpasakop sa asawa mo, kasalanan din yun. So ito yung mutual care at concern sa pagitan ng lalaki at babae sa relasyon ng pag-aasawa. Kailangan natin gawin yun para maging matagumpay ang pag-aasawa. Hindi automatic yan. Hindi madali ang mag-asawa. Kaya sa Apostle Paul, ito nag-iisipan ko, bakit siya nag-asawa? Siguro gusto niya maging dinata para walang komplikasyon sa kanyang gawain ng pangangaral. Dahil ang pag-aasawa is a complex and complicated business. Dahil babae at lalaki nag-uusap yan. Kailangan yung magkaisa at tagumpay sa relasyon niyo. Kailangan magtatapos. Ang pag-aasawa ay isang privilege. Ito ang pinakamagandang, kung magtatagumpay kayo, ito ang pinakamagandang relasyon sa buhay, mag-aasawa. Sa sinumang elitibul na lalaki at babae, binibigay ng Diyos yung privilege na yun. Pero every privilege has responsibility. Kinakailangan kayong magtrabaho para magtagumpay. Otherwise, magtatagumpay sa Satanas. Pag hindi kayo nag-effort pagkasama,
Ang magtatagumpay sa Satanas, hindi kayo. Pangalawa, nung ito ituro ko sa isang kongregasyon sa Kabanatuan, may isang kapatid na tinanamanan ako. At nagalit ako. Because it is not a joke. Sabi ko sa inyo, ba't ka na tumatawa? Pag sinabi ko totoo, it's not a joke. Marriage is 99% responsibility and 1% pleasure. Yan ang totoo. Pagkatawin niyo mga may asahan. Kaya yung 1% pleasure responsibility pa rin. Yung binasa natin in 1 Corinthians chapter 7, it's still a responsibility. So 99% responsibility, 1% pleasure. Ang nangyayari sa ibang mga tao, kaya sila nag-underground, they get tired of the 99% responsibility. Gusto lang nilang marriage, boring na. So pumunta sila sa iba. Kaya yung 99% responsibility. So dito yung 80-20 rule. I-research ko rin po yan. Ang ibang nagiging nag-cheat dahil nakukulangan sila ng 20%. May kulang ng 20% kaya hindi ko makuha sa asawa ko ngayon. Pero hindi nila naintindihan ng 80% na mabuti na. So they sacrifice the 80% dahil sa 20%. Yun ang problema ng iba. Kaya they go elsewhere. Pangalawa, pangapat, we will be accountable sa Diyos. So kung may problema, you need to resolve. Dahil otherwise, baka hindi na tayo maliligtas. Ang pag-aasawa is a spiritual responsibility. Kasama sa ating pananampalataya. Kung may problema, you have to resolve it. Kung hindi tayo maliligtas. Pangalima, ang kasiyahan ay matatagpuan lang sa pag-aasawa. Yung kasiyahan yun sa pag-aasawa lang yun. It's a true and lasting joy. Yung infidelity, it's a fleeting pleasure of sin. Maraming nangyayari dyan na yung babae, sasama sa ibang lalaki, madiscover ng lalaki, so naghiwalay sila, tapos iniwanan sila ng lalaki. Maraming gano'n. Nag-iisa siya, maiwan. O kaya lalaki, magkikisama sa siyang babae na may asawa, tapos na-discover ng lalaki, so naghiwalay sila, tapos yung lalaki, yung babae, iniwalay din. Umalis sa'yo, hindi na kayo naging mag-asawa. So, it's a fleeting pleasure of sin, nasamantala lang. Yung asawa mo, alam na niya lahat sa'yo. Nagising ka na walang makeup, nagising ka na yung buhok mo walang ayos, nakita ka kanya kung masamang itsura mo, nakita na niya yun. Pero despite do, mahal ka pa rin niya. Yung babae, ganun din, nakita na niya yung lahat ng bagay sa asawa niya, pero mahal pa rin niya. Yung lover, nakikita lang niya mabuti. Hindi pa lang kasama yun eh. Nakikita lang niya mabuti. Hindi ka pa niya kilala. Ang nakakilala siya yung asawa mo, hindi yung lover mo. Hindi ka niya kilala. Kaya gusto ka lang niya dahil sa mabuting bagay na ginagawa niya. Paano pag nagsama na kayo, makikita niya kung sino ka. Sigurado ba tayo na magugustuhan ka naman? Pero yung asawa mo, sigurado magugustuhan ka niya. Dahil nakikita ka na niya. At doon pa rin siya. Our infidelity is a pleasure without responsibility. Kaya very tempting yan sa mga iba. Kaya you can have pleasure without responsibility. Nagagawa niyo, ginagawa ng mag-asawa na walang corresponding responsibility. Ang problema no, it will ruin your soul. Dahil yun kasalanan sa harapan ng Diyos. At ang panghuli, divorce is not an option. Pag nag-asawa ka, hindi option ng paghihiwalay. So dahil gano'n ang nature, pag nag-asawa tayo, we work to unite, not to separate. Yun ang sinasabi ng panalaksunatan. So pag nag-asawa ka, pinili mo maging mag-asawa, hindi ka mo pinipilit ng Diyos, you have to work. Kasama ng asawa para kayo ay magtagumpay. At bilang panghuli, sa Matthew 19 verse 9, meron din ako nakausap na kapatid na Richard din, nagloko yung asawa niya, tapos nag-iwalay sila, at nag-asawa siya ng iba, sabi, hindi pa rin maganda kanya. Meron pa rin komplikasyon kahit na ikaw yung innocent party dun sa klaseng sitwasyon, hindi pa rin maganda kanya. Sa Matthew 19 verse 9,
Bakit binibigyan ng karapatan ng Panginoon na hiwalayin ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae pag nakiyapit siya? It shows the nature ng marriage. Ito'y based sa trust. Pag nasira na yun, ano po yan? Vicious cycle. Halimbawa, ikaw biktima ng infidelity ng asawa. Siyempre, nasaktan ka ngayon. Gagawa ka rin ng gano'n. So, magkikisama ka rin sa iba. Ano nangyari sa inyo? Nasira kayong dalawa. Dahil, siyempre, yung isa gumaganti. Gaganti siya, may maraming gano'n. Gagawa rin siya ng sarili niyang problema. May problema kayong dalawa ngayon. Ngayon ang mangyayari pag hindi natin respeto ang katuruan ng Diyos pag-aasawa. Either na ikaw ay magkakaroon ng paradise o either magkakaroon ka ng impyerno. Depende sa inyo. Kaya kailangan nating pagtsagaan. Kailangan tayo magsakripisyo. Pag nag-asawa ka, huwag kalimutan mo ng iba. Pag nag-asawa ka, kayong dalawa na lang, wala na markada, tapos na yun. Ang priority mo kayong dalawa at yung pamilya nyo. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung lalaki ka, at di mo kayang iwan ng barka, huwag ka mag-asawa. Kawawa lang yung asawa mo. Kung babae ka, di mo rin maiwan yung mga barka, huwag ka mag-asawa. Kawawa lang yung asawa mo. When you marry, you destroy the bridge. Wala lang bridge sa labas. Kayong dalawa lang. Kayong dalawa lang nag-uusap. Wala nang iba. Pag naglagay pa kayo ng bridge, wala, sisira lang din relasyon yung binalo na tao. Kaya hindi nyo kaya, okay, mag-asawa. Si sister, wala siyang problema, wala siyang asawa. Hindi ko sinasabi ng pag-aasawa problema. But it can be. Pag hindi tayo nag-ingat sa ating responsibilidad. So, sana ang isa-sermon doon sa kasal na yun, hindi ko na-sermon. Dito ko na lang sinarmon. Kasi, meron din mga binata at meron din mga dalaga na papasok sa relasyon ng mag-asawa. Ngayon, kung may mali sa sinabi ko, sabihin nyo. Kung ito ba'y taliwas sa sinasabi ng balaksulatan, sabihin nyo. Kasi yun ang ating responsibility. Bilang nakikinig at nagtuturo. Kung may mali, sabihin nyo mali. Pagta natin, ay sa sinasabi ng Biblia. Pero kung mali, din natin yung sinasabi ng balang na kasulatan. Lalo sa panahon natin ngayon. Nakikita ang plitsyon ng mundo, kawawa yung mga tao. Dumadami yung instrumento ni Satanas para sirain niya ang mga bagay-bagay. Dumadami. Nagmumultiply habang nag-improve tayo, technologically speaking. Dumadami yan. At magkakaroon ng strain sa relasyon ng mga mag-asawa, sa mga bagay-bagay. Dahil magtitake advantage na si Satanas. Dahil yan ang kanyang layunin. Sirain niya ang gawa ng Diyos. Ang pag-aasawa ay gawa ng Diyos. So ang ginagawa ni Satanas, sisirain niya ang pag-aasawa. Number 1, darating araw, magkakaroon na ng lalaki-lalaki na nag-aasawa. Babae-babae na nag-aasawa. Darating yun. So paano na yung pamilya ngayon? Magkakaroon ng madidislodge yung natural sistema ng pagkakaroon ng pamilya. Para magkakaroon ng alaking dalawang lalaki, dalawang babae. Masisira yung moral fiber ng ating lipunan. Pag pinag-aralan natin ng Roman Empire, bakit sila babagsak? Babagsak ang moral fiber ng kailang lipunan. So babagsak din ang ating lipunan ng mga bagay. Dahil yan talaga ang trabaho ng Satanas. So ito po ang ating mensahe po sa mga kapong ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Meron din akong anak na dalaga na wala ito mag-asawa. Pinagalitan nila ako eh. Kasi nung nag-birthday siya, sabi magkaroon ka na matagumpay na pag-aasawa. Pinagalitan nila, di pa ako nag-aasawa. Hindi ka pa nga nag-aasawa, ba't may boyfriend ka? Eh, pag nag-boyfriend ka, mag-aasawa ka na, di ba? Ba't ka mag-boyfriend kung di ka mag-aasawa? Kaya yung sa akin, advance lang. Dahil yun naman ang, sa totoo lang, ito, hindi naman ako nagsisinungaling. Pagka yung anak ay dalaga, babae, ang may concern yan yung lalaki, tatay.
Yung tatay talaga ang bakit yan. Kasi lalaki siya eh. Pero pagka lalaki naman, sabi ni yung nanay naman may concern kasi lalaki naman. Kasi yung lalaki ka kasi, pinoproteksyonan mo lang yung anak mo sa posibleng komplikasyon ng kanyang pag-aasawa. Okay? Pero in other words, wala ka naman magagawa kung sino gusto niya maging asawa. Desisyon nila yun. Kaya lang, ganun talaga yan. Pag yung tatay niya, tatay niya. So maraming salamat po mga kapatid.